Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Bigyan ko lang po ng reaction itong sinabi ni Salvador Panelo na porke ang daming nag-react at kumontra sa kagustuhan ni former President Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Then naglabasan po yung mga taong kontra sa gustong mangyari ni former President. At syempre, ang ating gobyerno ay nakahanda to crush o anuman ang gagawin ng mga secessionist na yan o yung mga taong gustong ihiwalay ang Mindanao. Kung sakaling sila ay gumamit ng puwersa, hindi po mangingimi ang ating gobyerno na gumamit din ng puwersa. Alam nyo kung ano ang sinabi ni Salvador Panelo? OA daw masyado. Ang reaksyon daw ng gobyerno ay overacting. Sabi po dito sa Inquirer.net, Panelo on use of force versus ex-President Duterte overacting. Government officials who vowed to crush any secessionist movements in Mindanao are simply overreacting. Yan po ang sinabi ni former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Panelo was visibly annoyed by fierce comments about threats to seize Duterte. He defended former President Rodrigo Duterte's proposal to separate Mindanao from the rest of the Philippines. He believes the former leader's pronouncement was merely a suggestion. Kung narinig po natin yung pahayag ni former President tungkol sa kagustuhan niyang ihiwalay ang Mindanao, I don't think na ito po ay suggestion lang or proposal. Dahil sinabi pa niya, umaandar na, kumikilos na si Alvarez para gawin kung ano ang nararapat para ihiwalay ang Mindanao. Yan ba ang suggestion lamang, Mr. Panelo? At sabi pa dito, Panelo was visibly annoyed dahil ang sabi po ni Panelo, masyado naman kayong OA. What are you going to crush? What secession are you talking about? Kahit na kaming simpleng mamamayan, alam namin na yung secession na gustong mangyari ni former President ay ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Tapos tatanungin ni Panelo, what secession are you talking about? The secession, sabi ni Panelo, that is being articulated by the former President is just an idea. Again, kung maririnig nyo yung mga sinabi ni former President, hindi po siya just an idea. Yun po ang gusto nilang gawin, ang ihiwalay ang Mindanao. Alam nyo, kahit na kami mga simpleng mamamayan lang, maiintindihan namin yung sinabi ni former President. Huwag kaming utuin ni Panelo para sabihin na nag-overreact ang gobyerno. Paano hindi magre-react ang gobyerno sa gustong mangyari ni ex-President? Ang ihiwalay ang Mindanao. Unang-una, sabi ng mga eksperto, ito ay unconstitutional. So anong gustong patunayan ni ex-President Duterte? Or sila po ba ay talagang nanggugulo lamang? Sabi pa ni Panelo, what's wrong with you? You are all too OA. It is annoying. So nakakairita na. Ngayon nag-react yung mga kontra sa gusto nyo mangyari, nakakairita na ngayon sila. Sino po ba ang nakakairita talaga? Sino po ba ang totoong annoying na or yung nakakairita? Nananahimik ang bansa, biglang merong isang taong gustong ihiwalay ang Mindanao? Ano ang comment ng mga netizens? Dahil hindi nakuha ni ex-president yung gusto niya. Porque hindi umayon si President Bongbong Marcos na tayo ay maging sunod-sunuran sa kagustuhan ng China. At porque natakot daw si ex-president sa ICC ay gustong gumawa ng gulo para mapagtakpan lahat itong mga issues na to. Tapos pinagbuntunan pa ng galit ni Panelo itong mga dating cabinet members ni Duterte. Sabi pa po dito, Panelo then directed his ire at Duterte's former cabinet members who, according to Panelo, were now singing a different tune. It is annoying because those who are speaking are former cabinet members of President Duterte. You are all too eager to please Malacanang, sabi pa niya. Kung nakikita ba nitong mga former cabinet members na mali ang gustong mangyari ni ex-President Duterte, gusto mo panigan pa rin siya? Sasabihin mo that they are all too eager to please Malacanang. So ang gusto mo, ang i-please nila si ex-President Duterte. Kahit na nakikita na nila na ang galawan ni ex-President Duterte ngayon ay parang wala na sa hulog. Hindi na tama.
Yun ang gusto mong mangyari, Mr. Panelo. At dapat ba nating paniwalaan si Mr. Panelo nung sinabi niya na suggestion lang daw ni ex-president yung gusto niyang ihiwalay ang Mindanao? Suggestion ba yun? Samantalang giit ni dating President Duterte, legal ang magiging proseso ng paghihiwalay ng Mindanao. Oh, so ang ibig sabihin, ginagawa na nila yung proseso. Legal daw yung magiging proseso. Paano magiging legal yung proseso kung sinasabi sa Constitution na ito ay illegal, ito ay unconstitutional? Porque kayo ang gagawa, legal na? Kung talagang ito ay suggestion lang, ano ba ang sinabi ni Representative Alvarez? Sabi niya, Mindanao is in a toxic relationship with the Philippines and should break up with it. Sabi niya, the country is now a sinking ship due to lack of reforms and budgetary woes. Yan din ang sinasabi ni ex-President Duterte. Dahil ang dami na daw presidenteng dumaan, wala siyang nakitang pagbabago or pag-unlad sa Pilipinas, particular na sa Mindanao. Teka muna, hindi po ba si Rodrigo Duterte ay naging presidente natin bago si President Bongbong Marcos? 6 na taon ang naging panunungkulan niya. Ano ang ginawa niya? Hindi po ba siya ay taga Mindanao? Ang unang presidenteng galing ng Mindanao. Ano ang ginawa niya para umunlad ang Mindanao? Tapos ngayon nakaka-2 taon pa lang si President Bongbong Marcos, ang bagsak ng sisi nyo na kay Bongbong Marcos? Makatarungan ba yun? Sa inyo na mismo nang galing na ang dami ng nagdaang presidente pero wala kayong nakitang pagbabago o pag-unlad. Isa kayo dun sa mga naging presidenteng yun. Baka nakakalimutan po ni ex-President Duterte. Naturingan pang kayo ay taga Mindanao. Ano ang ginawa nyo? Tapos ngayon sasabihin ninyo na ang Pilipinas ay sinking ship? Or again, porque kontra yung ating presidente ngayon sa mga gusto nyong mangyari. Dahil hindi nyo mapasunod si President Bongbong Marcos na maging pro-China. Na akala ninyo yung weak president na sinasabi ninyo ay mapapaikot nyo sa inyong mga palad, nagkamali pala kayo. Yan ba ang gawain ng isang dating presidente na imbis na magtawag ng pagbubuklod at pagkakaisa ng bansa, mas nanaisin pa na magkawatak-watak tayo? At isa pa, taga Mindanao lang ba ang message kung gusto nilang ihiwalay ang Mindanao? Paano kami mga taga Luzon and Visayas? Correct me if I'm wrong. Hindi ba ang Mindanao ay parte ng Pilipinas? At ang pagkakaalam ko, ang Pilipinas ay pag-aari ng bawat Pilipino. So, kayo lang ba ang pwede mag-decide kung ihihiwalay nyo na lang basta ang Mindanao? At matapos po maglabas ng mga statement ang mga high-ranking officials ng Mindanao, from Luzon, from Visayas, nagsalita na rin po ang ating Presidenteng Bongbong Marcos for the first time. Sa isang speech po ni President Bongbong, the President firmly rejected his predecessor's call for Mindanao to secede, saying that leaders of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, or yung BARM, mostly former Muslim separatist rebels, themselves have repudiated this preposterous proposal. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. Sabi po ni President Bongbong, he strongly appealed to all concerned to stop this call as it was a grave violation of our Constitution. Sino po ba yung all concerned na sinasabihan ni President Bongbong Marcos? Sino po ba ang nagpalutang ng proposal na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? So our President strongly appealed na tigilan na yung gusto nilang mangyari. Akala ninyo, porque tatahi-tahimik lang si President Bongbong Marcos, ay magagawa nyo na lahat ng gusto nyong gawin. Kahit na ito ay labag sa konstitusyon na gusto nyong sabihin legal. Sabi pa ng ating Presidente, this is not the new Philippines that we are forming. It is in fact destroying our nation. Totoo naman po yan. Bakit nanaisin ng isang dating presidente na magkawatak-watak ang mga Pilipino, ang bansang dati niyang pinamunuan, na nung panahon niya ay pwede niyang gawin lahat para umasenso ang Mindanao? Hindi niya nagawa.
ngayon ang bunton ng sisi na kay President Bongbong Marcos? So for those people na gustong ihiwalay ang Mindanao from the rest of the country, sabi ng ating presidente, this is doomed to fail. At ang sabi niya, he wouldn't allow it to happen. Natandaan nyo yung sinabi ni President Bongbong tungkol dyan sa West Philippine Seas na not even a single inch ay ibibigay niya sa mga dayuhan. Yan din po ang kanyang sinabi tungkol sa Mindanao. Sabi po ni President Bongbong, I have said it before and I will say it again. Our national territory will not be diminished even by 1 square inch. We will continue to defend from any threats, external and internal. We will not allow even an iota of suggestion of its breaking apart. So ayan, sinagot ka na, Mr. Panelo, ni President Bongbong Marcos. Yung sinasabi mong suggestion lang ni ex-President Duterte ang paghihiwalay ng Mindanao. Ang sabi ni President Bongbong, we will not allow even an iota of suggestion. Maliwanag naman siguro ang sabi ng ating Presidenteng Bongbong Marcos. So wag po tayong mag-alala dahil itong proyektong ito ni ex-President Duterte is doomed to fail. At kung akala nyo habang buhay mananahimik si President Bongbong sa inyong mga tirada, nagkakamali po kayo. Kung pampersonal ang atake ninyo, baka hindi pa kayo patulan ni President Bongbong. Pero kung ito po ay tungkol na sa mga Pilipino, ipaglalaban niya po ang Pilipinas. Ano ang masasabi niyo sa kagustuhan ni former President Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao? At again, ang aking pong panawagan, suportahan po natin ang ating Presidenteng Bongbong Marcos, lalo na po dito sa mga taong gusto pagwatak-watakin tayong mga Pilipino. Ano po ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.